Uno, dos, tres, cuatro. Magandang umaga po sa inyong lahat. On this video, you will see us interviewing the elders of Cananis. So our first elder is this guy. His name is Tatay Mario Dan Galan, and this is how the interview goes. Kakaunti ko lang mga bahay dito na. Sige. Kakaunti pa lang ang bahay dito na. Kudalang pa lang ang bahay dito lang na wala ito lang ang dito pero katamtaman pa lang bahay doon na up and down yan dito na. Saka yun nandiyan. Bahay dyan. May madalang pa lang. Saka yun walang magaro. Walang mga bahay na pang dito na. Hindi pa maganda ang daan nun dyan. At saka ang high school dito noon. Wala na high school yung dating center nun doon, yung lumang center. At tapos, nagpagawa sila nun sa taas na, ayun, naging high school lang malaki. Naging national na. Sabi ang unang high school dyan nun eh. Sabi ang walang high school, kung kapag dito. Sabi ang first bat o second bat na ito, first bat. Ang high school pa lang nun dyan, mga hanggang 30 pa lang yata, 20 yung mahigit yun ang unang pumasok. Yung sahod ng mga maestro, minsan umaabot ang mga 6 na buwan bago sila pumasok ka. Yung principal dyan, namatay naman na, si Mr. Domingo. Nandito lang sa barangay. Yung high school ko dati, naaalala ko ba yung itsura ng dati? Yung high school dati noon, dito lang sa center noon, yung maliit na, yung center na pinalaki na dyan. Ano ba? Yan ang nilagamit namin ng high school ng Bukit Tapos. Hinihiram kami kung nagkataon na ako naman kami. Doon din kami nag-aaral sa pinapahiram ng mga elementary yung room nila dito sa gitna. Minsan. Kaya yung HA, yung dating HA ron, yung pang ginagamit namin minsan na room. Hindi na parang sa bahay. Hindi pa rin maganda, hindi ko kalakihan na yung high school na yan. Saka doon sa Lalukan, nakunti ko lang ang bahay nyo dyan. Maano po ba? Makapuno. Doon kami na pagka nagpaparid ng PNP ng araw, yung naging PNP na pala. Yung PNP, doon kami nagpaparid na kasi wala nang kapitan. Ay, ano po kayo? Member po kayo man? Tapos kami pa ang laging yung sasabi lang nagpa ng officer na city, kami sa ano. Kaya rin yung ibang kasama namin sa ECET na. PNP na lang yun. Mag-ECET. Tapos, nag-training nila ng ECET. Kaya, kami ba wala ng ganito na dito ng ECET na kami lang. Ito nun, konti pa lang ang gano'n din, yun ang high school dyan. Ngayon, dumami na. Dumanda na. Kung lang ang panahon, dumami na yung nag-aaral dyan. Hanggang lumaki na yung high school. Hanggang ngayon, dumanda na yung high school. Base po sa naalala niyo po, noon po, ano po yung mga kadalasang ginagawa ng mga tao po? Ay, gano'n. Ginagawa nila, nagtatrabaho sa bukid, ganyan, di ba? Pero ngayon, nagtatanim sa palay. Nagtatanim sila ng pantaniman, nag-trending mga high school lang. Kaya meron project kaming ginawa. Kaya project may maxima yata ang office na lang. Nagtitiro lang. Kasama nila yung ibang high school lang. Dahil kulang yung budget na lang ngayon ko, ano yung ginawa lang para sa budget ng high school. Lumusong kami na ngayon ko, maghapon lang yata, 2 araw yata mga
tanim-tanim kami sa kwan. Para magkaroon lang ang budget yung high school. Yung ginukan ng project. Ngayon, ang ginawa ng mga gandang ginawa ng mga high school na maestra. May ano po ba? May mga naalala po ba kayo na mga tradisyon po dito noon? Na, Mga tradisyon po. ay dito. Opo. Ay, walang dito. Parang kaugalian, ano mo? Ako yung mga tradisyon. Tradisyon na ka o dating kaugalian nila. Opo, opo. Ah, dito naman, nagagawa nila naman. Pagka, halimbawa, nagkukuhan sila sa trabaho. So, halimbawa, sa bukid, yun ang tatandaan ko. So, nagtatrabaho sila, nagpapakain sila, yan. Nagkakabot, upa. Kung dapat ang laman dito, tradisyon dito, ay talagang magbibigay sila ng upa rin sa tracer pa nung araw eh. Yung tracer na makina. Bibigyan ng upa. Ewan mo kung magkano yung sa isang daan. Hindi ko naman siguro. Yung sa isang daan, malaki ang upa ng tracer. Ayan. Tapos, yung isang daan. Bibigay sila sa barangay, ganyan. Halimbawa, iba lang ang aanin na sa isang taon, bibigay sila sa barangay para yung maipon doon sa barangay ganyan dahil wala dito na kaugalian eh. Nandila patakaran, mga dito. Wala na nagbigay yung greaser. Yun lang yung matandaan ko dyan. Kasi ito na itong awalan dito na ito na karaan. Eh mga ano po, mga fiesta, ganun po, mga celebration. May May mga kung nag-celebration sila rito, yung Mayo. Oo. Mayo. Nung una eh, kung kasi Abril, mukhang ginawa nilang Mayo. Mayo, asin ko ganyan. Hindi ako nagkakamali. Tapos may mga palabas yan sa yung ginagawang gym dyan. Yun na lang, nandaan ko dyan na dito. Wala pang electric dito lang eh. Tandaan ko nga pala, wala pang ilaw dito lang. Nilakad lang nila yung mga kapitan. Hindi lang poster yan. Pahilap na ng mga poster sa bungat na pinasulat ng gym-fight. Hindi na mo mahin na sa kalabaw. Tapos nalagyan na ilakad doon, nalagyan na kuryente. Yan, wala pang kuryente dito na kung dito na. Naglata na kami dito. Yan, nagkaroon na ng kuryente. Yan na. Nagkaroon na walang kuryente. Wala, nakapagulog lang na. Ito, huling katanungan lang po. Para sa inyo po, ano po yung pakiramdam ng buhay noon kumpara ngayon? Parang nakagaganda mas maganda yung natang kagaya. Siyempre, marami ka lang nagkukon dyan na lalo na kung nagkukon yung mga kan na may sa mayor natin. Bibigay sila ng tulong kung talagang ka na. Kailangan ng tulong. Mga noon din, meron pero mas malaki ang tulong ngayon na ibibigay nila ng pangkalan. Ayun ka nun. Kumpara noon. Kasi siyempre, medyo kanta lang naman eh. Ganabo ko, hindi pa gaanong ko. Ay, na po, maraming salamat po. Sige. So for the second and last elder that we have is Helen Lavinaria. And yes, she is Ruden's tita on his father's side. This is how the interview goes. Ay, noon, dito, hanggang doon, sa may kalsada, palahiban yan. Bukid yan dati, hanggang doon, sa may pukok doon.
doon. Kabilang kalsada. Puro yan bukid. Ang kaso nung pagbalik ko ulit, tapos wala pang ilaw noon. Pag uuwi ako noon, mga 1987, ganyan, wala pang kuryente yata. Oo, kasi ano pa noon, tapos wala rin cellphone, tapos pag magpadala ako noon, by telegram, hindi sa kagaya ngayon na may Gcash na, may Maya na, kung ano-ano na. Tapos yung tulay na yan, wala pa yan dati. Ang sasakyan noon pati jeep lang, wala pang tricycle. Bali, dalawang jeep lang noon ang nakapila dun sa bayan. Pagkaan dito ng pipila. Punong-puno yan hanggang sa ibabaw. Hindi yan lalakad. Hanggat hindi punong-puno na parang namumulaklak na sa taas ng jeep. Palibasay, dadalawa nga lang ang jeep noon. Tapos pagdating mo naman din sa bayan, hindi ka rin makapag-apura na kagaya ngayon na may mga kanya-kanyang motor na, may tricycle na, pwede ka nang mag-arkila, dati wala kang ma-arkila kung digit nga lang. Antayin mo na naman na mapuno doon sa bayan. Tapos, ang pagpatagalan naman ng mga pera noon, kung halimbawa magtatrabaho ka sa malayo, by telegram, telegram, ano ba yun? Basta, isang linggo bago dumating, hindi kagaya ngayon na on the spot. Kaya padala ngayon, makukuha mo na agad. Noon, isang linggo, pagka mataon pa na walang pondo ang munisipyo, hindi mo pa yun nakukuha. Kaya ngayon, marami na talaga din pagbabago, lalo na pagdating sa mga social media. Tapos pagka may okasyon noon, o kaya karamihan may patay, sabihin mo din sa kamag-anak mo, isang linggo bago dumating. Kaya pagka naibo, may puntong na lang yung buwan bago ko pa makarating. Ang buhay noon, hindi na kagaya ngayon na lahat talaga instant na. Pagkakadala ka, gaspat, makukuha mo na. Tapos ang mga nasa abroad noon, hindi yan, walang cellphone na kwan na kagaya ngayon. Nagka-cellphone man, mga 19, ano na, nandun ako sa Malabon. 2,000 na siguro, o 1990 yata, gano'n na pala naman. Yung tawag ng packet bill. Tapos, pagka yung tatawagan mo yung ano, meron yung record, o ano ba yun, tawag mo, nire-record yun sa radyo, may tape recorder noon ang ano, hindi ka pwedeng makipag-usap sa ano, dahil wala nga cellphone, tape recorder ka, i-record mo, tapos papadala mo yung tape recorder, saka ka maririnig mo, kagana na, tawag mo kung ulusot, makikita mo na lang nandun sa malayo. Maraming pagkakasa na talaga noon at saka ngayon. Tapos, dati nga, mga anak, dati lagi sa hilot, sa Madrona, pero ngayon hindi napili sa Madrona dahil hindi maging sa bayan daw. Marami pagkakasa. Ano po yung pakaramdam ng buhay ngayon? Ang buhay noon, medyo mahirap din ngayon, kaya lang, kahit paano, marami ng kalitawanan. Kaya noon, ano pa, ay buhay ako, ako pa naman naghanap buhay noon, dahil walang trabaho dito, kaya naman dito ako ng bunda. Ngayon, kahit paano, yung mga nag-abroad, malaking pagbabago ang ibigay nila dahil kaya nga yan, kahit walang trabaho ang mga tao dito, kung may naka-abroad sila ng kamag-anak, kahit paano, nagbibili ng bigas. Mahirap lang, walang nakapag-abroad ng kamag-anak, bukom. Pero sa ngayon naman, kahit paano, magiging sa akin, sa atin. Dahil kung gusto na, dati ang Jollibee, akala ko pang mayaman lang yan. Sabi ko, ala, kaya rin tayo kumakain ng Jollibee. Ngayon, pag may magayang bata, ay, kalokohan yung Jollibee na yan, bili na lang ng ano. Pero noon, yan, pagka nakakain ka ng Jollibee, mayaman ka na. Pero ngayon, wala yan. Bili ka na lang ng ano. Kasi, para niluluko lang din tayo sa mga bata na lang din yan. Kaya naman ang mga wala.
Yun, yung mga pagbabago. Dati walang makainan na. Punta ka lang sa karinderya. Walang Jollibee, walang McDo, walang ano. Ngayon, basta lang may pera ka, pwede na. Oo. Pagka may kaibigan kang may motor, o angkas na. Hindi na kagaya noon na pipila ka pa sa jeep. O magantay ka pa na mapuno. Lang namumulak-plak. Tapos sa kalsada dati, wala yan. Ano, puro yan rough road. Tapos yung tulay dyan, wala yan. Tatawid ako noon pagkatuan, lalo na pagkaumulan yan. Ano ko yung kanto, wala pang ilaw, tatawid ako dyan, uwi ako nung dito alas 9 ng gabi. Walang ilaw yun, tapos nakaluslos yung pantalon ko, tatawid ko lang walang kulay. Yung mga 1990 ata yun, nagkaroon na ng kulay dyan. Kaya kahit pa paano malaking ginhawa na talaga, maraming mga pagbabago tayo sa sana. Pinakagaya noon. May naalala ko na kayo na mga Tradisyon. Yung pangangaroling, dati ano yan, at saka yung ano tawag nung pag ano yun, November 1, yung ano tawag ko, yung pista ng mga patay. Ano yan, obligado yan dati gagawa ng kakanin ng mga bahay-bahay. Magsasawa ka sa kakanin, ngayon, kanya-kanya. Wala nang magluto. Hindi na ano, kakala. Magluto lang yung masipag. Pero dati, obligado yan, talagang inaano yan na magluluto at magluluto. Kahit sa Pasko dati, obligado yan na magluto ng ano yun, yung Noche Buena, gano'n. Ngayon hindi na. Kasi parang pang-araw-araw naman na yung mga handa-handa na yan. Kaya parang wala na. At least nakasawa ka na, hindi ka gaya noon. Maramang. Antayin mo ang Pasko, antayin mo para makakain ng kakanin. Ngayon hindi na. Kung gusto mong kumain, malaking pagbabago, malaking pagbabago na. So that's pretty much it. Thank you so much for watching this video, and if you like more, please no, I don't want any more. But still, thank you so much for watching. I hope you had a good time with us, and I wish you all good. That's it. Bye bye.